Okay, hello, good morning, good evening, good afternoon. Kung kailan nyo man to panonoorin, but ayun, at least, no, I want you to know na magandang buhay, magandang araw, no? Ayun. So, ayun. Again, eto pa din. Kung napanood nyo si Bowlby, then basically you know na medyo pangit yung mic ko talaga at this moment. Okay. Until the end of time, no? Hanggang kay Erickson, hanggang kay From, no? And madaling araw na, alauna na, if not mistaken. So, bibilisan ko. Um, Tatry kong bilisan on my end para at least, diba, tuloy-tuloy tayo. Mabilis lang. Okay? Yan. So for today we'll be discussing about Mary Ainsworth, no, and the strange situation. Okay, so si Mary Densmore Salter Ainsworth ay isang American Canadian developmental psychologist na tumulong gawing observable, measurable at testable yung attachment theory itself, no? Kay Bowlby, ang question ay bakit biologically important ang attachment, 'di ba? Pero kay Ainsworth parang paano natin makikita sa actual behavior kung secure or insecure ang relationship ng infant at ng caregiver niya. Okay? So, again, hindi lang siya at assistant ni Bowlby ha. Mas tamang isipin na collaborator sila, co-architect sila, co-author sila, no, ng modern attachment theory. Si Bowlby yung mas theoretical, si Ainsworth yung mas magaling sa systematic observation and research design. Okay? Ainsworth herself said na although she often thought of Bowlby as the theorist and herself as the researcher, malaki pa rin yung naging contribution niya sa theory itself. Okay? Alright. So, pinanganak si Mary Ainsworth, Mary Densmore Salter Ainsworth noong 1913 sa Ohio. Salter pa lang siya that time, no? Pero lumaki siya sa Toronto, Canada. Mahilig siyang magbasa and nung mga 15 years old siya, nabasa niya ang Character and the Conducts of Life ni William McDougall. Okay? Ito yung parang nag-udyok, no, sa kanya na kumuha ng psychology sa University of Toronto. Okay? Isa siya sa iilang student na parang nakatapos ng honor psychology program and nakakuha siya ng BA, MA and PhD niya. Okay, doon din sa university na yan. So, konting chismis lang sa gender expectations niya. Supportive naman yung parents niya sa education pero reflected pa rin yung gender expectations nung panahon niya. Okay? Ayon sa biographical account, naisip ng father niya na baka magandang matuto muna siyang maging stenographer, no, bago mag-asawa. So instead, nagtuloy siya hanggang doctorate at naging isa sa pinaka-importanting developmental psychologist ng 20th century. Okay, so bago pa makilala si Bowlby, naging student si Ainsworth ni William Blatz. Okay? 'Yun, na gumawa si William Blatz ng security theory. Okay? Para kay Blatz, yung bata daw ay nagsisimulang dependent sa parents bilang source of security. Okay, so habang lumalaki, unti-unti siya nagkakaroon ng confidence, 'di ba? Sa sariling abilities and sa ibang relationships. Okay, yung dissertation ni Ainsworth ay tungkol sa assessment ng security sa relationships with parents and peers, no? Kaya hindi biglang lumitaw yung interest niya sa attachment nang makilala niya si Bowlby, no? Nasa isip na niya yung themes ng security, dependency, trusted relationships, exploration, and even autonomy. Later on, magiging center to ng security niya, no? Magiging center ng kanyang secure base concept. Okay? Now, nung World War II, sumali siya sa Canadian Women's Army Corporation. Nagtrabaho siya sa personnel selection at assembly and umabot sa major, no, na rank. Okay? Noong 1945. Pagkatapos ng war, nagtrabaho na siya sa rehabilitation of female veterans bago bumalik sa University of Toronto.
Okay, important detail 'yon kasi, bago siya naging kilala sa infant observation, meron siyang solid background sa psychological measurement, clinical assessment, personality, and research methodology. Kaya nung gumawa siya ng strange situation, hindi lang siya simpleng, pinaiyak yung baby tapos pinanood, 'no? Hindi siya gano'n. Carefully designed yung observational assessment niya because meron siyang background in doing so. Okay? Noong 1950, pinakasalan niya si Leonard Ainsworth. Okay? Isang psychology graduate student. No? Lumipat siya sa London para sa doctoral studies ng husband niya. Doon nag-apply si Mary sa Tavistock Clinic at napunta sa research team ni John Bowlby. Doon pa lang sila nag-meet. No? So, technically, sinundan niya yung career ng husband niya. Pero yung mga paglipat na yon ang nagdala sa kanya sa tatlong lugar na naging crucial sa attachment theory. Una ay London. Okay? At nakatrabaho niya si Bowlby. Tapos sumunta sila sa Uganda for the Uganda study. Naturalistic yung mother-infant observations na kinuha niya. Tapos sa Baltimore, yung longitudinal study at ang strange situation. So ironically, ang career moves na ginawa partly para sa asawa niya, yung nagbigay ng path sa kanya para sa sarili niyang scientific legacy. Now, sa Tavistock, no, pinag-aralan ng team ni Bowlby yung effects ng separation, hospitalization, and disrupted na caregiving. Nagustuhan ni Ainsworth yung ideas ni Bowlby kasi related yung mga yon sa security theory ni Blatz. Okay? Pero, hindi lang niya pinatunayan yung sinabi ni Bowlby. No? Siya yung nagdagdag ng mga important concepts like yung secure base, yung careful sensitivity, yung individual differences in attachment, and yung systematic attachment classifications. Okay, yung partnership nila ay very complementary. Bowlby explained the attachment system. Ainsworth showed how it appears in real relationships, no? Tapos, nung magkaroon ng work yung husband niya in Uganda, no, ito na yung Uganda study, sinimulan ni Ainsworth yung naturalistic observation ng mothers and infants sa mga villages malapit sa Kampala. Okay? So pinag-aralan niya yung 28 infants and 26 mothers sa pamamagitan ng repeated home observations and detailed interviews. Nag-aral siya ng enough na local language para makipag-usap and sinikap niyang maunawaan yung caregiving practices sa kanilang cultural context. No? Dito, niya malinaw na napansin yung secure base phenomenon. Okay? Yung secure base phenomenon is the child's use of an attachment figure as a source of safety from which to explore and to whom the child can return when distressed. Okay? So, kapag secure yung bata, hindi ibig sabihin na lagi siyang nakadikit sa caregiver, no? Instead, lumalayo siya para mag-explore. Pero minomonitor niya kung nasan yung caregiver and bumabalik kapag kailangan ng comfort. Ito yung malaking correction sa idea na attachment equals dependency. Okay? Ayun. So, pero first time na theorist na nag-under ng divorce, no? First time na yung theorist ay napunta sa divorce, no? Kasi naghiwalay sina Mary at Leonard Ainsworth noong 1960. According sa mga biographical sources nila, naging mahirap yung divorce para sa kanya and nakaranas siya ng severe depression. Okay? Pumasok siya sa long-term psychoanalytic therapy, and from then muling inayos yung direksyon ng personal at professional life niya. Pagkatapos nun, mas nag-focus siya sa techniques at longitudinal mother-infant research, no? Pero ironically, wala siyang naging anak, no? Kahit parang sinabi niyang gusto niyang magkaroon, no? Kaya medyo ironic at minsan unfairly used against her na naging expert siya sa infant caregiver relationship kahit hindi siya naging mother by herself. Yun, which is bad, no? Kasi parang ba't mo tinitake it against her na alam niya yung infant caregiving practices even though hindi siya mother, di ba? Yun. So, pero yung claims niya ay hindi naman galing sa personal parenting opinion. Galing yung mga yon sa years of systematic observation. Okay? Siya yung pinakauna nating aaralin na hindi nag-base sa self-analysis. Okay? Now, sa Baltimore, pinag-aralan ni Ainsworth at ng kanyang team yung 26 na predominantly white middle class mother-infant dyads. Okay?
paulit-ulit silang nag-home visit mula infancy hanggang around 1 year old, no? Hindi lang nila tinanong yung mothers, inobserbahan nila yung ordinary interaction sa family, crying, physical contact, sa play, separation, greeting, and comforting. Okay? Pagkatapos nun, nilagay yung infant sa standardized laboratory procedure na naging strange situation. Okay, mahalaga yon kasi hindi lang sa 20-minute laboratory behavior binase ni Ainsworth yung interpretation itself, no? May extensive home observation siyang pinag-comparean. Okay? Yun lang. Yun lang yung background, yung sa buhay ni Ainsworth, no? Namatay lang siya noong March 21, 1999 and that was the age of 85 sa Charlottesville, Virginia following a stroke. Okay, namatay siya dahil sa stroke. Ayan. So, proceeding with the theory itself, isa sa pinaka-important na contribution ni Ainsworth ay ang maternal sensitivity. Okay? Or the caregiver sensitivity. Okay? Mas appropriate lang siya tawagin caregiver sensitivity pero dati sa original niya, it is the maternal sensitivity. Okay? So may apat na important part to. Una is the awareness. Excuse me. Una is the awareness. Okay? Napapansin yung signal ng bata. Okay? Ang accurate interpretation naman is the nauunawaan kung gutom, kung takot, kung pagod, kung curious or overstimulated yung isang bata. Then third one is the promptness, no? Yung prompt response. Hindi consistently pinaghihintay hanggang maging extreme yung distress ng isang bata. Then, the fourth one is the appropriate response. Dapat tugma yung response sa actual need. Hindi ibig sabihin na ibibigay lahat yung gusto ng bata. Halimbawa, kapag gustong humawak ng toddler, um, sa mainit na plancha, hindi sensitivity yung hahayaan siya, okay? Sensitive response ay yung parang alam kong curious ka, no? Pero delikado to. Oh, ibang bagay na lang yung hawakan mo. Ganun siya, right? Sensitive caregiving combines responsiveness, accurate understanding, warmth, cooperation, and appropriate boundaries. Okay? Sa contemporary meta-analysis, sinusuportahan nila yung idea ng positive association between caregiver sensitivity and child attachment security. And similar ang child attachment security at similar no ang idea ng child attachment security sa general association para sa mothers and fathers. Okay, gayon pa man, moderate lang yung relationship, no? Hindi sensitivity yung nag-iisang factor na nagdedetermine ng attachment itself. Okay? Now, let's talk about the strange situation procedure. Okay? It is a standardized observational procedure. Okay? Karaniwang ginagamit to sa infants around 12 to 18 months old, no? May sequence ng short episodes. Okay? Caregiver and infant enter an unfamiliar playroom. Tapos nag-explore yung infant. Tapos pumapasok yung stranger, aalis yung caregiver, babalik yung caregiver, tapos may second separation and merong final reunion. Okay? So, hindi siya simpleng pag-iyak yung main basis ng classification. Yung pinakamahalagang tinitingnan dito ay ginagamit ba ng caregiver bilang secure base yung sarili niya, 'di ba? Ano yung response sa separation? Ano yung response sa stranger? Naghahanap ba ng proximity sa reunion? Okay, tumatanggap ba ng comfort? Nakakabalik ba sa exploration? Right? Particularly important ang reunion behavior dahil doon makikita kung paano ginagamit ng infant yung caregiver para ma-regulate yung idea ng distress. Okay, now, um, merong tatlong original attachment patterns, no? Contrary sa alam ng marami, tatlo ang original ni Ainsworth. Okay, and that is called the attachment style. Okay? Mas accurate na tawagin ang mga patterns na to or strategies of attachment behavior, no? Hindi permanent na personality types ang attachment styles. Okay? So, una, we have the secure attachment. Okay? Yung securely attached child uses the caregiver as a secure base. Okay, naaalala pa ang secure base ni John Bowlby, di ba? Yan, dun nanggaling yon. Kapag ang caregiver is present, kaya niyang mag-explore. Kapag umalis, merong distress. Okay, siguro.
'di ba? Pero kapag bumalik, kaya niyang mag-comfort and then mag-resume ng exploration. Okay? Secure attachment is not the perfect relationship. Hindi ibig sabihin na never nagselos, never natakot, never nalungkot, 'di ba? It means kapag may issue, hindi agad guguho yung buong mundo ng isang tao. Okay? May trust ka sa sarili mo at merong reasonable trust ka sa ibang tao. Kunwari, naglalaro yung baby. Habang nasa room si mama, paminsan-minsan, tinitingnan niya kung nandun pa yung nanay niya. Nung umalis yung nanay niya, umiyak siya. Pero pagbalik, lumapit siya, nagpabuhat, kumalma, tapos pagkatapos nun, bumalik ulit siya paglalaro. Okay? So, yung message ni baby doon would be, nalungkot ako nung umalis ka, pero nagtitiwala akong babalik ka and tutulungan mo akong kumalma. Okay? Ganon yung idea ng secure attachment. Alright? Or, in other words, no, in other example, kunwari, late mag-reply yung jowa mo kasi nasa trabaho. No? Sasabihin ng isang person na merong secure attachment na parang medyo na-miss kita and nag-worry ako ng very light. Pero alam kong busy ka. Message mo na lang ako kapag free ka na. Okay? Ganun siya. Or kapag kunwari may conflict, di ba? Galit ako sa nangyari, pero pag-usapan natin. Hindi ibig sabihin na tapos na agad yung relationship natin. Alright? So basically, kaya niyang magsabi ng needs niya, kaya niya magtiwala, humingi ng reassurance, and magbigay ng space. Hindi siya walang insecurity, no? Ang difference ay kaya niyang harapin yung insecurity nang hindi agad kumakapit, nananakal, or lumalayo sa partner or sa caregiver. Okay? That's the idea of secure attachment. Second is the ambivalent attachment. Okay? Ito yung mahal mo pa ba ako, no? Yung kind ng attachment. Okay, ganun siya. At hindi lang siya maarte, no? Hindi lang siya OA. Madalas, anxious attachment comes from uncertainty. Kapag nasanay yung system mo na love and comfort are inconsistent, nagiging hyper-alert ka sa signs of distance. Okay, kunwari, nag-reply lang ng okay, no? Instead of okay love na maraming letter E, di ba? Parang um, nagkakaroon ka agad ng mental breakdown na, bakit may period? Galit ba siya? Bakit okay lang, letter O and letter K lang, di ba? May iba na ba? Nagsasawa na ba? Di ba? Tapos mag-send ng, okay, good night, kahit 3 p.m. pa lang, di ba? Kasi nagpaparamdam ng tampo. Tapos kapag hindi hinabol, mas lalong nasasaktan. That is hyperactivation. Okay? Yun. Yun yung idea na during stress, lumalakas ang attachment system. Lumalaki yung emotions and tumataas yung dependence sa reassurance. Okay? But the important thing here is anxious attachment or ambivalent attachment is not the same as love. Minsan akala kasi ng tao na, oh, nagseselos ako kasi mahal ko siya. It's not like that, no? Posible. Very much, it's really possible. Pero, minsan, anxiety yon, hindi pag-ibig, no? Love says, I care about us, no? Anxiety says, I need proof every 5 minutes that you will not leave. That is wrong, okay? Yun yung pinagkaiba ng anxiety and ng love. Okay? Anxious attachment is not always OA, no? Minsan, it is a nervous system trained to hear goodbye kahit na be right back pa lang yung sinabi. Okay? Kapag hindi kayo na-replyan, anong mas mabilis? No? Battery percentage or self-worth? Alin yung nauunang bumaba? Okay? Diba? Ganun lang siya. Or for baby, sabi natin, for baby, kunwari, bago umalis si mama, no? Bago pa umalis si mama, hindi makapag-explore ng maayos yung baby dahil nakafocus na siya kung nasaan yung nanay niya. Okay? Now, nung umalis yung nanay niya, sobrang distressed siya. Pagbalik ng nanay niya, lumapit siya agad, no? Gustong magpabuhat, pero habang buhat-buhat, pumipiglas. Okay? Gustong bumaba. Pwedeng manulak, pwedeng magalit, and mahirap pakalmahin. Okay? Parang sinasabi niya na kailangan kita eh. Pero galit ako sa'yo kasi hindi ako sigurado kung magsistay ka. Parang ganon yung idea niya. That is anxious attachment. Okay? Next, we have the avoidant attachment. Okay? Now, ang insecure avoidant child may avoid a caregiver pero hindi ibig sabihin na wala na siyang need at all. Okay, minsan yung avoidance ay isang strategy, no? Parang natutunan niya na showing need does not work or is not safe, no? Kaya instead of crying loudly, parang okay lang ako kahit hindi fully okay.
'Di ba? Gano'n. May mga gano'ng time, may mga gano'ng instances tayo as a person. Okay, ito yung person na kapag tinanong mo, "Are you okay?" Sagot, "Okay lang." Pero yung okay lang niya may kasamang pader, may barbed wire, may CCTV, tsaka may guard dog, 'no? Avoidant attachment is not always walang feelings. Actually, dismissive individuals, no, avoidant individuals may suppress emotions behaviorally even though they still experience emotional arousal internally. So sa labas, chill. Sa labas, nonchalant. Sa loob, may bagyo, no? Naka-incognito mode lang. Kapag nagiging serious na yung relationship, biglang nagiging distant. Okay? Kapag nag-open up ka, yung sagot sa'yo laging, do we really have to talk about feelings? Okay, laging gano'n, 'no? Kapag may conflict, hindi siya lalapit, mawawala siya. Hindi ghosting agad necessary, 'no? Mali, hindi ghosting agad necessarily, 'no? Pero emotional withdrawal. Para sa kanya, closeness can feel like danger. Vulnerability feels like loss of control. They think like, kapag hindi ako umasa, hindi ako masasaktan. No, it sounds strong pero minsan lonely kasi yung independence niya hindi na freedom, armor na siya. Okay? So, sa baby, kunwari, umalis si mama. Mukhang hindi ganong umiiyak si baby and tuloy lang sa laruan, di ba? Pagbalik ng nanay niya, hindi siya lumalapit. Umiiwas siya ng tingin. Nagfo-focus siya dun sa toys niya or minsan tumatalikod siya directly. Okay? Mukhang independent siya pero hindi yun meaning, hindi yun ibig sabihin na hindi siya affected. Possible lang na natutunan niya na kapag pinakita kong kailangan kita, baka hindi ka rin naman mag-respond directly doon. Kaya hindi ko na lang siya ipapakita. Okay? Hindi ibig sabihin na wala siyang feelings, no? Madalas meron, pero minimization yung strategy niya. Okay? And those three ang original attachment patterns ni Ainsworth. Etong tatlo na to, ha. Huwag niyo munang pansinin yung isa. Napindot ko na kasi eh. Wait lang. Okay. Etong tatlo na to. Yan. Hanggang dito sa avoidant attachment. Yan yung... Hala, hindi maayos. Wait lang. Wait lang, guys. Uy, wait lang, wait lang. I'll be back. Okay, welcome back, welcome back. And ayos ka na, no? Sagad pala kanina, sumasagad dito sa gilid na to. Ayun, so sorry. Hindi nyo pala nababasa ng maayos. But anyway, yun, no? Etong tatlo na to, yan. Etong tatlo na to, yan yung three na original attachment patterns ni Ainsworth. Okay, now, ito naman, yung last, hindi ito kasama sa original na tatlong classification ni Ainsworth. Later, itong finormalize ni na Mary Main and Judith Solomon. Okay? Wait lang. Paano natin ngayon ita-type yan? Pwede ba to? Ay, hindi. Ay, ang galing mo yan, no? Drum roll. Dahil na, pakinggan nyo. Yun lang. Wala lang. Share ko lang. Pwedeng blur. Ooh, wow. Okay, okay. Pero paano mag-type? Gusto ko malaman paano mag-type. Hindi ko ita-type sa inyo lahat, no? Pero sige, Mary Main. Mary, ay, ba't ganyan? Kulit eh, no? Saglit lang dapat to eh. Baka pwede, hindi yan. Mary Main. Okay? Ito yung unang name. Second name is Judith. Okay? Judith. Letter T yan ah. Solomon. Ang hirap mag-type kapag ka mouse yung gamit. Ayan.
Okay? So, sila yung gumawa ng pang-apat na theory. Okay? Yan. So, sila yung gumawa ng pang-apat na theory which is called the disorganized attachment. Okay? Yan. Ito naman, this is the push-pull. Ito yung please stay. Tapos kapag nag-stay ka, sasabihin, bakit nandiyan ka? Anong kailangan mo? 'Di ba? Ito yung gusto ng love pero suspicious sa love. Gusto ng closeness. Pero kapag nandyan, parang feeling niya unsafe siya. Okay? Yun. Ganun yan. Okay? Kapag hindi affectionate yung partner, masasaktan. Pero kapag affectionate naman, nagdududa. Diba? Bakit ang bait-bait mo? Oh, may ginawa ka siguro na, may tinatago ka, no? Siguro nagaganto ka na. Siguro ganto, siguro ganyan. Ganun, no? Kapag kalmado yung relationship, baka hanapan niya ng gulo kasi mas familiar siya sa idea ng chaos. Okay? Some fearful, avoidant people may expect the relationships to be chaotic. 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 Oh, mas may accent. Chaotic, no? And merong test partners or pwede silang mag-test ng partners nila or mag-create ng problems because instability feels familiar. Okay? Kaya yung behavior, no? The behavior can look confusing, very disorganized, hindi dahil trip lang niyang manggulo, no? Minsan, genuine yung internal conflict niya. Okay? Yung attachment system, gustong-gusto ng comfort. Pero yung fear system, sinasabi na, oh, careful, baka masaktan ka. Okay? So, yung fearful avoidant attachment is parang, come here and go away in the same emotional sentence. No? Sa baby, kunwari, pagbalik ng caregiver, lalapit si baby pero biglang titigil. No? Biglang mag-freeze. Lalapit habang nakatalikod yung ulo o kaya tatakbo papunta sa caregiver pero biglang tatakbo palayo or mukhang natatakot mismo sa tao, no, na hinahanap niya para sa comfort. So, yung dilemma dito would be, parang iniisip niya, kailangan kita para maging safe, pero natatakot din ako sa'yo kasi baka paglapit ko, iwan mo ko. Okay? So, walang consistent strategy dahil ang attachment figure ay pwedeng sabay na source ng comfort and source of fear, which is a problem. Okay? And as I have said earlier, ang dali niyang pag-usapan pero mahirap siyang i-apply in real life because we have to be gentle. Okay? Kasi madalas connected ito sa painful or chaotic relational histories mo, no? Hindi siya dapat gawing insult na, ay, may disorganized attachment ka. Hindi siya ganun. Okay? Instead, explain it as a pattern of wanting safety but not trusting safety. Okay? Now, bakit hindi attachment theory si Ainsworth kung sa kanya ang attachment style at hindi kay Bowlby? Because unlike Bowlby na nakafocus mismo directly sa attachment, Ainsworth, ang focus niya ay hindi yung pag-alis at pagbalik ng caregiver. Okay? Hindi sinusukat ng strange situation ni Ainsworth kung gaano kamahal ng infant yung caregiver niya. Okay? Hindi rin ito simpleng measurement ng crying, ng obedience, ng closeness, or even parental quality in general. Alright? Sinusukat nito yung organization of attachment behavior under moderate stress. Yung central question dito ni Ainsworth ay kapag activated ang attachment system, paano ginagamit ng bata ang particular na caregiver para makakuha ng safety at emotional regulation? Okay? Kaya relationship specific 'to, okay? Puwedeng magkaiba yung attachment pattern ng isang bata sa mother, sa father, sa grandparent, or sa ibang caregiver. Okay? So ako, on my end, para madali kong matandaan 'tong mga bagay na 'to, itong apat na 'to, 'no, para mas madali ko silang matandaan, gumagawa ako um, ng sarili kong visual aid, 'no? Ganito ko siya iniisip. Nahanap ko lang 'to sa internet pero halos ganyan ko siya iniisip, 'no? Para madaling tandaan, mas maganda kung ganito siya isipin. Kapag may low anxiety, okay? Pag low anxiety, low yung avoidance, low yung anxiety, it is the secure. Okay? Parang okay akong magmahal, okay rin akong mahalin. Okay? Safe ako. Then kapag high yung anxiety, okay? High anxiety, so dito yan sa side na to. Mataas yung anxiety, pero low yung avoidance, pag ganito, then anxious yan. Okay? Gusto kitang malapit lang. Takot akong mawala ka. Gano'n. Sila yung mga taong natatakot lang na feeling niya aalisan, na feeling niya aalis
yung tao sa paligid niya. Okay? Then kapag naman low anxiety, so dito sa side na 'to, tapos high ang avoidance, avoidant 'yan. Parang okay na ako mag-isa, 'di kita kailangan, pero deep inside, 'di ba, kailangan niya pala. Then yung high anxiety and high avoidance, yan yung gusto kita pero natatakot ako sa closeness. Okay? And nadadala to sa adulthood, okay? Nadadala to sa adulthood. Yung first relationships natin, especially with caregivers, um can come and become our first relationship manual. Doon natin unang natututunan na kapag kailangan ko, may sasalo ba? Kapag umiyak ako, papakinggan ba ako? Kapag nagkamali ako, iiwan ba ako? Kapag naging vulnerable ba ako, safe ba ako? Okay? Later, sa adult relationships, hindi natin consciously sinasabi na according to my internal working model. Siyempre, hindi ganon, di ba? Yung nangyayari is automatic reaction. Kapag may distance, may panic, no? Kapag may closeness, may retreat. Kapag may care, may comfort or suspicion. Okay? Pero hindi ibig sabihin forever ka na doon. 'Di ba? The attachment styles are not immutable kahit may stability over time. 'Di ba? Your attachment style may be your default but it does not have to be your destiny. Tandaan mo 'yun ha. Kaya hindi lang to jowa-jowa. Kapag attachment system kapag the attachment system is always activated, nakakapagod. 'Di ba? Kung anxious ka, lagi kang nagbabasa ng signs, 'di ba? Cold ba siya? Naiinis ba siya? Iiwan na niya ba ako? 'Di ba? That can lead to overthinking, rumination, and even anxiety. Okay? Kung avoidant ka naman, lagi mong pinipigilan yung emotions mo, mukha kang kalmado, 'di ba? Pero internally, hindi naman necessarily regulated. 'Di ba? Suppressed lang. Parang tinambakan mo ng unan yung alarm clock, no? Tumunog pa rin siya, hindi mo lang narinig clearly. Okay, nandyan pa din yung emotion mo, di mo lang masyadong pinansin. And kung fearful, avoidant ka, 'di ba? Kung very ano ka, very disorganized ka, double struggle 'yun kasi gusto mo ng connection pero yung connection mismo yung trigger. Kaya parang relationships can feel both comforting and threatening at the same time. Okay? 'Yun. So kaya sa mental health angle, no, attachment style affects how we regulate distress. Do we seek support? Do we panic? Do we withdraw? Do we sabotage? Or do we suppress? 'Di ba? Yun lang. In criticism, syempre lahat ng theory may criticisms yan. Sa criticisms, ang point lang ay maliit yung original na Baltimore sample. Naalala nyo, konti lang yung ginamit niya doon. 26 predominantly white middle class American families yung original na longitudinal sample, no? Kaya hindi nito automatic nire-represent yung lahat ng socioeconomic groups, family structures, yung cultures, even the race, and yung caregiving systems itself. Okay? Tapos isa sa mga criticisms is the contextual culture, no? Ganun lang. Kasi sa ilang cultures, bihira yung separation ng infant sa caregiver. Okay, kaya maraming nag-isip na pwedeng maging unusually stressful ang strange situation and mas maraming bata yung magmukhang resistant. Sa cultures naman na encouraged ang early independence at multiple caregiving, pwedeng less visibly distressed ang infants without necessarily having a rejecting relationship. Okay? Strength ni Ainsworth na nagsimula siya sa Uganda, no? And kinilala niya yung importance ng field work across cultures. Pero hindi ibig sabihin na culturally natural na agad yung laboratory classifications itself. Okay? Yun lang. Then, additional criticism niya is yung temperament. Naapektuhan kasi ng temperament yung behavior, di ba? Yung bata na naturally highly reactive ay pwedeng mas umiyak sa separation, no? Ang less reactive child ay pwedeng less visibly distressed, di ba? Pero hindi nito automatically invalidated yung attachment classification dahil hindi crying intensity lang yung basis natin. Tinitingnan din dito yung pattern ng proximity seeking, avoidance, resistance, comfort, and return sa exploration, no? Pinaka makatwirang view dito is that temperament influences how distress is expressed
and attachment influences how the child organizes behavior toward a particular caregiver during distress. Okay? And ang fourth criticism niya ay sensitivity is important but not the whole story. Malaking emphasis ni Ainsworth yung sensitive caregiving, no? Supported ito ng later evidence pero yung pooled association between sensitivity and security is meaningful rather than perfect. Okay? Kasama rin yung attachment development ng temperament, ng caregiver stress, ng mental health, poverty and environmental pressures, 'di ba? And yung broader na family conditions. Okay? Hindi fair na gawing individual blame sa mother lahat ng bagay. Okay? And lastly ay hindi destiny ang infant attachment classification. Meron kasing mga longitudinal associations ang early security sa later adjustment, no? Pero generally modest ang predictive effects kapag kinontrol ang ibang developmental factors. Hindi kayang hulaan ng isang strange situation yung buong future personality, yung mental health or romantic life ng isang tao. Okay? Kaya mali yung popular interpretation na parang avoidant ako nung baby kaya doomed na yung relationship ko kasi magiging avoidant din ako. Hindi siya ganon. Because again, attachment develops within changing relationships and environments. Pwede itong ma-reorganize through new caregiving experiences, supportive relationships, and therapy. Okay? So, yung pinaka-important idea ni Ainsworth is that ang tunay daw na security ay hindi pinapakita sa batang ayaw lumayo. Okay? Pinapakita ito sa batang kayang lumayo dahil nagtitiwala siyang may ligtas siyang babalikan. Okay? Yun lang yung idea ni Ainsworth. Maikli lang yung storyline, maikli lang yung mga chika, maikli lang yung buhay niya, and maikli lang din yung theory itself kasi it's just the attachment styles. Okay? So if you have any questions, just drop down sa comment section or send me PM, no? With that, thank you so much and you have a great day. Ang sunod natin na discussion ay tungkol na kay Horn Eye. Bye!